Kung iisipon na dakulan kitang namimit na tao, nakakasabatan, pagmahali kita, kumasain man kita. Yan itong mga strangers, maman kita deeper connection sa inda, yan da itong inaapod na socials. Pero kapag nagkaigo kitang intimate or deeper connection sa inda, yan ang apod na daybor. Ayun, naramdaman ko lang. Paghurup-hurupan ko man na, gabos kita nag-i-aim ning status sa buhay ta. Kaya nga, gabos kita nagtatrabaho para maging successful. Gruigway kitang hierarchy, pero din naman masyadong race sa bagata. Din naman na-emphasize dong king, queen, tas may slave, din naman. Pero kung i-analyze mo talaga, gruyaong pananggad. Like, ika, mahirap, pobre, arigyan. Pero ang one thing for sure, individuals should have opportunities to develop their capabilities. Kung gabos man kita, kaipuhan hasaon itong competence ta, capabilities ta, kaipuhan may motivation muna kita, no? May passion. Tapos, igwang goal para maaraman ta kung pasain talaga kita. Pero bago yan, I think ang pinaka basic duman is intindihan mo muna sa diri mo. Aramon mo kung ano talaga ang gusto mo para mas effective kung ano talaga ang goal mo, kung saan ang padudumanan mo. Ito palang mga goals mo, mga argyan, na-realize ko na may underlining factors yan sa mga pagigibutan ng goals, tas motivation. Lalo na kapag ito mga na-experience ta sa buhay-buhay. For example, nagdakula ka sa mahirap na pamilya. Siyempre, ang isip mo man kiyan bilang isang aki, gusto ko man magyaman, arrogant. Siyempre, ma-aim ka, maset ka ning goal mo yan. Maset ka ning goal mo na mag-achieve mo ito. Ito ang nararanasan mo. Kaya, siguro, we learn from what we experience in life. Naisip ko na ang mind at ang body ng isang tao is magka-interconnect. For example, nag-iisip ka ng mga bad things, nag-overthink ka, pwede ka ma-depress. So, pag na-depress ka, pwedeng ang mangyari, mawalan ka na maggana kumain. Kapag ganun, magkakaroon yun ng epekto sa katawan mo, pwede ka magpayat, ganun. At another thing naman, kapag nag-take ka ng illegal drugs, so body intake, so ang mangyayari nun, may effect yun sa utak mo. Kasi pwede ka magkaroon ng hallucination. So vice versa yung effect ng dalawa. So for you to achieve your goal successfully, I think, kailangan mo magkaroon ng healthy mind and healthy body. Napaisip man lugod ako, kung gabos kita, naggigibo kita ni sa diritang desisyon, ibig sabihin may freedom kita. Sabi duman sa samuyang philosophy subject, igwad ang libertarianism. Ini libertarianism na ini. Sabi, may freedom kita, itong mga sa diritang decisions without any factors na nagdidictate sa to. Ito da ang totoong freedom. Tas igwa man ni determinist na gabos, day kita totally free ta. Gabos na ginigibo ta, aguro siya predetermined. Like for example, nagdakula ka sa pamilyang ina-abuse ka. So, in the future, pwede ka man ang mga decision making mo guro pariwara ka ta dahil nga ni duman sa pangyayari sa imo. Pero igwa man na inapon na compatibilism na ining libertarianism and then ining determinist guro compatible. Ang daw anong gibuon mo dyan, para isip ka ng way para maiwasan yan, maabot yan sa sarong tao. Ang magiginibutan lang is kung ano pwede na maginibuhan habang buhay pa kita. Mag-ugma kita anong pwede tang gibuhon, ma-achieve ang goals ta. At least, bago kita magadan, na-fulfill kita daw papano. Ang na-realize ko ay you are just going to use all of those ideas and make your own philosophy in your life. That will make your life meaningful, and that's how you're going to make your own world. Yun lang.